Ako ang iyong kalasag. Yan po ang sabi ng Lord sa akin kanina habang ako po ay nakaupo sa kanyang paanan at nakikinig. Ano yung kalasag? Ayun. So, sa English yan po ay shield, di ba? Ngayon po, bakit kaya niya sinabi sa akin yun? Siguro gusto niyo malaman at dahil po dyan, ito pa babasahin ko po ang sinabi niya sa akin pong pananahimik before Him. Sabi niya, anak, magpakatatag ka. Huwag kang matatakot sa mga padating na kaguluhan sa inyong bansa. Tandaan mong ako ang lulukob sa iyo at sa iyong buong sambahayan. Maraming tao ang patuloy na ginagamit ni Satanas upang maghasik ng lagim sa inyong bansa. Subalit, hindi nila kayo mapipilan sa mga nais kong inyong gawin. Huwag kayong matatakot sa banta ng terorismo sapagkat ako ang inyong kalasag. So, yun po yung sinabi niya. Kaya pala po sinabi niya na ako ang inyong kalasag. Kasi nga po, mayroong mga terrorists na maghahasik ng lagim. So, pagka ganun, ano ibig sabihin? Di ba tingnan niyo yung nangyari sa Israel no October 7? Di po ba naghasik ng lagim ang Hamas? Di ba ano ba ginawa nila? Di ba pinagpapatay pati yung baby, pinagutan ng ulo, no po, yung mga buntis, ang tawag dito, binuksan yung tiyan, at kinuha yung baby. Marami po yung namatay. So, terrorism yun di ba? Maraming pinatay, maraming kinuhang hostage, at hindi ko po alam kung ano pang mga mangyayari. Pero hindi ba kahapon po ay meron po sumabog na bomba doon sa church, doon sa MSU. No po? So, yan po ay terrorism, di ba? Kaya maaaring hindi natin alam. Pero yung sinasabi po ng Lord kay Sister Bob some weeks ago na nag-live po kami, ay sinasabi sa kanya na may mga magpapasabog ng bomba sa mga matataong lugar. Kaya kailangan maging cautious. So, di naman natin masyado, paano ba? Kasi sa mga matataong lugar daw. Pero ngayon po, ay sinasabi ng Lord, sabi niya, huwag kang matakot sa banta ng terorismo sapagkat ako ang iyong kalasag. Alam po ninyo, masasabi ko talagang ang Diyos ang siyang sa akin mag-iingat, maglalagay sa ilalim ng kanyang malalabay na pakpak kasi po ako ay ang kanyang anak. Bilang siya po yung aking amang nasa langit kasi tinanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior. At sabi niya kasi doon sa John 1:12, but to all who received Him, who believed in His name. Sino ba yung name na yun? Si Jesus Christ. Jesus means Savior. Christ means the Anointed One. At ang ina-anoint po ay Hari, Prophet, at Christ. At siya po sa lahat sa akin. Siya po yung aking Savior. Siya yung aking King. Siya yung aking Prophet. Siya yung aking Christ. Kaya ako ay anak niya. Kaya po sino man nagtiwala sa kanya ay magiging anak niya, anak ng Diyos. So, siyempre, siya po ay bilang ama ay mag-iingat sa kanyang anak at ako po ay kanyang anak. Kaya, hindi ako sabi niya, huwag ka matatakot, magpakatatag ka, sabi niya. Doon sa mga mangyayaring yan, ako magtatanggol sa iyo, ako ang iyong kalasag. Ayan. Sabi niya, anak, kanina mga hapon, ito kasi yung sinasabi ko sa inyo tungkol sa kalasag, kanina umaga yun during my quiet time. Pero nung hapon naman kasi we have our devotion pagka 4 o'clock hanggang 6. May kasama na po ako dyan. Yung tawag po sa amin ay Joshua Prayer Group. Kasama ko dyan si Ate Rose at saka si Sister Jo, daw wala siya kanina.
Sabi niya, anak, tanda mo ikaw ay patuloy kong papatnubayan at iingatan habang nagdaraan ang mga pangyayaring magdudulot ng takot sa puso ninyong mga Pilipino. Ngunit ikaw, na aking anak, ay mananatiling ligtas sa ilalim ng aking malalabay na pakpak. Huwag kang matatakot bagamat ang mga pangyayaring magaganap ay sapat upang ang mga tao ay manginig sa nakakatakot na pangyayari sa inyong bansa. Kinakailangang ikaw ay patuloy na sa akin tumingin, anak. So, ang titingnan ko, ang Lord na aking Savior, na aking fortress, na aking strength. At gayon din po sa inyo, alam nyo, sabi naman ng Lord, marami sa mga sa mga Pilipino, hindi namumuhay ng ayon sa aking kautusan. Sila ay namumuhay sa kasalanan. Kaya kinakailangan lahat sila ay magsisi sa mga kasalanan iyan. Kasi maaaring abutan sila ng kamatayan na hindi nagsisisi. Di sabi niya, mapapahamak sila. Ito pa yung sinabi niya, sabi niya, anak, maraming taong patuloy na namumuhay sa kasalanan. Sabi niya, maraming patuloy na gumagawa ng mga bagay na sa kanila ay magpapahamak. Kaya't kinakailangan sila ay masabihan. So, bakit ko po ba ginagawa tong video na to? Para po masabihan kayo, no? Na kailangan magsisi sa mga kasalanang ginagawa. No po, kasi yan po ay magpapahamak. Anong kapahamakan? Dito sa lupa may kapahamakan. Di siyempre, halimbawa, ikaw ay nangangalo niya at malaman niya na asawa mo, maaari kang patayin, di ba? Pero hindi lang po yun no? Ang kaluluwa mo papunta sa impyerno sapagkat hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung ikaw nangangalo niya. Ano po? Kung ikaw gumagawa ng mga kasalanan, no? Lumalabag sa 10 utos at sa mga iba't iba pa kung ano ginagawa. Pero ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na ikaw mapahamak. Gusto niya na ikaw ay maligtas. Kaya kinakailangan ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos, talikuran ang iyong kasalanan, at humarap sa Kanya. Tanggapin mo si Jesus bilang Lord and Savior ng iyong buhay para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At mabuhay ka para sa Kanya. Sabi niya kasi, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sabi ni Jesus yan. Ano po? Kaya yun po, mga kababayan, paparating, tandaan po ninyo mga sinabi ka, binahagi ko sa inyo. Paparating ang mga pangyayaring maghahatid ng takot sa puso ng mga Pilipino. Ano po? At darating ang mga, ayun nga, ano pa ba yung sinasabi niya na may mga kailangan ihingi ng tawad sa Lord. Ano po? Para hindi po mapahamak, mapatuloy sa sa kasalanan, Pero kung tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po iligtas sa ilalim na Kanyang malalabay na pakpak. At sa mga terorismo na handyan, tayo po ay merong kalasag. At iyan ay ang ating Diyos. Amen. So, kung hindi pa po ninyo siya natatanggap, si Jesus Christ, tanggapin niyo na po siya ngayon. Amen. Ito po, siya po ay isang panalangin lamang ang layo. Humingi ka ng tawad sa Kanya at tanggapin mo siya, Lord, bilang Lord and Savior. Okay po, ito po si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. Kahit po may mga bantang ganyan, mayroong mga sakuna, mayroong mga terorismo, lahat ng yan, hindi tayo matatakot sapagkat tayo po ay safe under the mighty wings of our Lord. Amen. God bless everyone. Bye-bye.